May kilala akong vlogger ninyo. Nagtatago sa tapang ng bato. May vlogger din kayong puro noo. Yun ay si Ecclestastico. Gusto mo i-vlog ko yung puwet mo? O baka yun na naman ang pagkakitaan ko? Ay nako po, akala ko naman natitigil na ang mga Tulfonatics sa pag-atake sa aking channel, lalong-lalo na sa comment section nung nilagay ko itong part 1 at saka part 2 ng kung paano mag-isip ang mga Tulfonatics at binabasag natin at pinapatulan natin ang kanilang mga comments. Pero maling akala pala lahat yon. Bakit? Ay de mas lumala pa ang kabobohan nila ngayon. Oh, eto ulit ang mga iba't ibang kabobohang comment ng mga Tulfonatics at basagin ulit natin. Unang comment, galing kay Wayne Hards. Sabi niya, okay yan, tuloy-tuloy mo lang gossip mental, ang paninira case is weaving. Babalik tayo mamaya dyan sa case is weaving. Gets nyo na. Kung Tulfonatics ka, hindi mo pa rin gets ngayon. Pero kung nasa kabatas, nasa armado ka, gets mo na ang ibig kong sabihin kung paano natin babardagulin ito. Una, alam ko kung saan ka galing. Galing ka sa kampon ng vlogger ni Raffy Tulfo na laging nakatingala. Kasi siya lang naman ang nagsasabi sa akin na gossip metal. Metal pa pala. Lintik. Kala ko mental. Ay, nako. Pagtatype na nga lang sabog-sabog pa kayo. So, syempre, balikan natin. Case is weaving. Anong weaving? Baka ang ibig mong sabihin dyan, waving, bobo. Pero pagbigyan natin, mukhang tama naman. Case is weaving. Weaving is yung paghahabi, di ba? So, hinahabi daw yung kaso. So, pero dito tayo nagkakaproblema kapag yung istorya na ang hinahabi. Kung naghahabi ka na ng istorya, yon ay mali, parang mali, at may mali. Habi pa ng kwento, weaving. Ay, nako po, Diyos ko po, Rudy. Ang bobonaks talaga ninyong mga Tulfonatics. Pero syempre, sinagot pa rin natin. Eto ang ating reply. Ayan na naman tayo sa mga kaso-kaso na yan eh. Ginagawa nyo na ngang panakot ang hearing at contempt sa Senado para sa mga resource person tapos gagamitin nyo pang panakot ang mga kaso-kaso sa mga vloggers na tinitindigan ang karapatang bigay ng ating saligang batas. Ay nako mga Tulfonatics. Kayo kasing mga Tulfonatics, yes sir na lang kayo ng yes sir. Tapos, umasa na lang sa ayuda. Ganyang kayong mga Tulfonatics. Case is weaving. Bobo. Sunod. Eto kayo, mukha kang baklang walang ambag sa Pinas. Inggit pikit. Haha. Nag-dirty finger pa. Magre-reply sana ako. Pagkapindot ko ang lumabas, bago pa man ako makapag-comment, anong ginawa ni Bobo? Dinalit na niya. Na-realize niya yung ginawa niyang katangahan. Tumpa lang, panalo na ako. Tumpa lang, basag ka na. Na-realize na ng sarili mo na ganun ka pala kabobo. Wala na akong kinailangang gawin doon para mabasag mo yung sarili mo. Ganyan naman kayo. Mga sarili ninyo ang binabasag din ninyo, mga bobo. Eto pa. Kakatamad naman panoorin ito. Ate naman. Sige, comment. Eto yung reply ko. Ano po ang hindi nakakatamad na panoorin para sa inyo at yun po ang gagawin ko. Hiyang-hiya naman po ako sa sarili kong channel. Totoo naman. Pero mali ako dito. Ang sabi ko kasi, nagtanong kasi ako kung ano ba ang nakakatamad na panoorin para sa kanila at yun ang gagawin ko. Problema, ang nakakatawa pala sa mga Tulfonatics ay ano,
yung mga tsismisan sa wanted sa radyo, yung mga nagsasampalan sa harap ng kamera, yung mga kabitan, yung mga humihingi ng sustento, sustento, paborito ng amo mo yan, sustento, naku po, Diyos ko, hiyang-hiya naman ako sarili kong channel. Kung ayaw mo manood at hindi at tinatamad ka na, lumayas ka. Hindi kita kailangan sa channel ko, lalo na sa mga fanatics na tulad mo. Layas. Yung pinto, bukas. Labas. Kakahiya naman sa'yo eh. Next. May hinahabol ba na kota si Gossip Mental? Eto na naman. Reynaldo Sanchez na naman. Gossip Mental na naman. Eto na naman yung mga kulto ni vlogger na laging nakatingala. O baka ikaw ito. Nireplyan natin. Tignan nyo ang kabobohan. Ikaw may hinahabol ka bang kota para makaayuda? Una, eto matututunan mo sa channel ko. Marunong kang gumamit ng question mark kung nagtatanong ka. Dahil yung pag-construct mo ng sentence mo, kulang pa. May hinahabol ka ba na kota si May hinahabol ba na kota si Gossip Mental? Question mark. Gawin mo, magtanong ka. Meron ka nang natutunan. Isa. Pag nagtatanong, gamit question mark. Tuloy. Ganyan lang spelling ng kota, hindi kota. Dalawa na. At least may dalawa ka nang natutunan sa channel ko ngayon. Alam kong nanonood ka na naman. Bobo. You're welcome. At least may natutunan ka sa channel ko ngayon. Hindi katulad ng mga channel ng mga tulponatics na puro kasinungalingan ang alam. Kung hindi ka pa rin kumbinsido na dito sa channel ko may matututunan ka, doon ka na lang. Kung ayaw mong matuto, napakasimpleng bagay. Paggamit ng question mark at spelling ng kota, hindi mo alam. Ganyan kayo, kaubog. Next, punta ka kay Diwata para milyon na views. Eto din. Naku po, hindi ko talaga maintindihan ang utak ninyo. Reply. Mamamasahe pa ako sa eroplano ng 75,000 para makapunta kay Diwata? Gets mo na. Wala ako sa Pilipinas. Tanga ka. Kung pupuntahan ko si Diwata at babalik ako dito para lang sa million views, lugi ako. Dahil pamasahe pa lang 75,000 na ang round trip ko. Bobo. Alam mo pala ang hack ng millions view. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Tignan mo, ikaw na ang pumunta. Baka sakaling magka 100 naman yung subscriber mo. Kailangan mo yan. Alam mo pala ang hack kung paano magka million views. Bakit hindi mo gawin sa sarili mo? Kasi vlogger ka din naman. May channel-channelan ka din. Doon ka na. Bakit mo naisip yang sa Diwa-Diwata? Baka may plano ka na kasi naiinggit ka na doon sa mga nagbablog kay Diwata. Di punta ka na, alam mo pala. Bakit nag-uutos ka pa? Ikaw na pumunta, kaya mo yan. Eto pala, mas maganda sabi ko. Bakit hindi yung mga ampalaya ang pupunta kay Diwata para makaranas naman ng magka-views? Bobo. Nako, di ba? Bakit ako pa na meron namang views? Yung mga ampalaya, kawawa, yung idol nilang laging nakatingala, hirap na ngang maka 500 views. Siya ang ipadala mo doon mo i-comment to, bobo. Next. Pati ba naman Tulfo pinatulan mo para kumita? Eto din ang dami ring question mark. Nakbo. Yung isa kanina hindi marunong gumamit ng question mark. Eto, tad-tad naman ang question mark. Pati ba naman Tulfo pinatulan mo para kumita? Sagot. Pati ba naman pobre at mahihirap nating mga kababayan pinatulan ng poon mo para pagkakitaan pa? Saksak mo sa baga mo yan.
Ano ba ang gusto mong patulan ko para hindi mo sabihing pagkakitaan ko? Kung si BBM, Marcos, papatulan ko din. Pagkakakitaan ko na naman ang mga Marcos. Kung Duterte din ang i-vlog ko. O pagkakakitaan ko din yung mga Duterte na pinatulan ko. Eh ano pa ba? Ha? Ano bang gusto mo? Gusto mo i-vlog ko yung puwet mo? O baka yun na naman ang pagkakitaan ko? O di ba? Ano ba? Ay, nako. O, eto, last. Mas maganda kung hindi ka nagtatago sa filter, Brad. Kung nagtatago ka ng ganyan, walang kwenta pagmamatapang mo. Parang nanghihiram ka lang ng tapang sa alak. Eto yung pinakabasag na basag sa lahat. Oh, makinig. May kilala akong vlogger ninyo. Nagtatago sa tapang ng bato. May vlogger din kayong puro noo. Yun ay si Ecclestastiko. O hindi ko alam kung ano ang spelling ng Ecclestastiko. Kay kayo, Estelastiko. Bahala na kayo dyan. Basta yung alam ko, yung nakikita lang sa kanya, noo. May vlogger din kayong puro dede ang pinapakita. Kilala mo yon? Alam kong kilala mo yon. Yung dede lang nagaganon ganon. Yung gaganon ganon lang yung dede niya. Kahit walang laman. Eh, nako, ampaw na utak. Oh, ibig mong sabihin nang hihiram din ba sila ng tapang sa alak? Ba't sila pwede? Ba't ako hindi pwede? Sige, sagot, basag ka. Wala ring kwenta comment mo, kako. Dahil nagtatago sa profile picture mo na motor. Ako, nakikita mo, hindi AI, hindi tao. Dumidilat ako, dumidila pa. Ikaw, motor ang profile picture mo. Hindi mo nga alam kung sa'yo yan o hindi. Yun lang. Bye-bye.